Hinila ko ang kamay ng anak ko ng mas malakas kaysa sa inaasahan ko. Jeya, huwag, sabi ko, mataas ang boses ko, sapat para marinig ng mga taong nakapaligid sa amin. Huwag mong hawakan yan. Napahinto ang paligid. Parang may biglang pumreno sa hangin. Tahimik ang prosesyon, maliban sa mahihinang awit at yabag ng mga paa, pero sa sandaling iyon, ramdam ko ang mga tingin. Mabigat. Mapanghusga. Para bang ako ang biglang naging mali sa eksenang siguradong sigurado akong tama ako. Nanay, mahina niyang tanong. 7 taong gulang si Julia. Bulag mula ng ipanganak. Hindi niya nakikita ang estatwa sa unahan, hindi niya nakikita ang mga kandila, ang mga rosaryo, ang mga taong nakaluhod. Naririnig lang niya ang mga boses. Naamoy ang insenso. Nararamdaman ang init ng araw ng Oktubre sa balat niya. Hindi yan ang sagot, dagdag ko, mas madiin. Hindi ka gagaling dyan. May isang matandang babae sa gilid ng kalsada. May suot siyang puting panyo sa ulo. Nakatingin siya sa akin na parang may gustong sabihin, pero pinili niyang manahimik. O baka may binulong siya, hindi ko lang narinig. Si Samuel, asawa ko, hinawakan ang balikat ko. Sige na, bulong niya. Kalma lang. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman, pero hindi ako kalmado. Hindi ako pwedeng maging kalmado. Pastora ako. 12 taon na akong nangangaral. Alam ko ang tama at mali. Alam ko kung alin ang totoo at alin ang huwad. At ang nakikita ko sa harap ko ay idolatria. Para sa akin, malinaw yon. Simple. Walang gray area. Halika na, sabi ko kay Julia, hinihila siya palayo sa prosesyon. Hindi tayo kasali dyan. Tahimik siyang sumunod. Hindi umiyak. Hindi nagtanong ulit. Ganoon siya palagi. Mabait. Masunurin. Parang sanay na sanay nang hindi kontrahin ang mundo. Mas masakit iyon kaysa kung nagreklamo sana siya. Habang naglalakad kami palayo, naramdaman kong may bumubulong sa likod ko. Hindi ko inintindi. Hindi ko kailangang intindihin. Ang katotohanan ay hindi kailanman popular. Iyon ang palagi kong sinasabi sa pulpito. Pagdating namin sa kotse, hindi nagsalita si Samuel. Umupo si Julia sa likod at isinandal ang ulo niya sa bintana. Maya-maya, nakatulog siya, parang wala lang ang nangyari. Ako naman, tuwid ang likod, nakatingin sa daan, puno ng kumpiyansa. Ginawa ko ang tama. Iyon ang paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko. Sa gabing iyon, habang nakahiga ako sa kama, may kakaibang kirot sa dibdib ko. Hindi konsensya. Hindi rin takot. Parang tanong. Isang maliit na tanong na pilit sumisilip. Masyado ba akong naging matigas? Agad kong tinaboy ang isip na yon. Kahinaan. At ang kahinaan ay hindi galing sa Diyos. Pumikit ako, nagdasal sa isip, at hinayaang lamunin ng katahimikan ang anumang alinlangan. Ako si Ana. Pastora ng isang lumalagong simbahan sa Campinas. Kilala ako sa tapang, sa diretsahang pangangaral, sa hindi pag-atras kahit kanino. Maraming umiiyak sa mga sermon ko. Maraming nagsisisi. Maraming bumabalik loob. Iyon ang bunga ng katotohanan. At si Julia ang aking pagsubok. O iyon ang paniniwala ko. Nang ipanganak siya, sinabi ng mga doktor na may congenital malformation. Permanenteng pagkabulag. Walang lunas. Parang binagsakan ako ng langit noong araw na yon. Pero hindi ako pumayag. Hindi ito ang plano ng Diyos, sabi ko noon kay Samuel, habang hawak-hawak ko ang maliit na kamay ng bagong silang naming anak. Hindi ganito ang mangyayari. Nag-ayuno ako. 3 beses sa isang linggo. Pinahiran ko siya ng langis gabi-gabi. Ipinagdasal ko siya ng may galit, hindi ko lang alam noon na galit pala yon, hindi pananampalataya. Lumipas ang mga taon. Natutong magbasa si Julia ng Braille. Nag-aral sa espesyal na paaralan. Nagkaroon ng mga kaibigan. Tumatawa. Masaya. Ako lang ang hindi tumatanggap. Para sa akin, ang pagkabulag niya ay isang laban na hindi pa tapos. Isang patunay na kailangan ko pang patunayan ang sarili ko sa Diyos. At habang tumatagal, mas tumitigas ang pangangaral ko. Mas tumitigas ang puso ko. May mga naliligaw, madalas kong sabihin sa simbahan. May mga sumasamba sa maling paraan. Palaging may palakpakan.
Palaging may amen. Si Samuel lang ang minsang nagsasabing, baka pwede nating bawasan ang tapang. Ngumingiti lang ako. Hindi lahat kayang humawak ng katotohanan. Hindi ko alam na isang umaga, habang kumakain si Julia ng tinapay na may mantikilya, babagsak ang mundo ko sa sahig ng kusina. Nanay! Ang sigaw ni Samuel ang unang tumama sa akin. Tumakbo ako palabas ng kwarto at nakita ko ang anak ko sa sahig. Naninigas ang katawan. Nanginginig. May bula sa bibig. Hindi ako nakasigaw. Hindi ako nakapanalangin. Nanginginig ang mga kamay ko habang tinatawagan ang emergency. Sa ospital, sunod-sunod ang pagsusuri. Tahimik ang mga doktor. Masyadong tahimik. Nang tawagin kami ng neurologist, alam ko na. Hindi ko pa alam kung ano, pero alam kong may masama. May tumor sa utak, sabi niya, maingat ang tono, parang bawat salita ay babasagin. Malaki. Delikado ang lokasyon. Parang may humigop ng hangin sa loob ko. Gagamot po ba? Tanong ko, desperado. Nagkatinginan sila. At doon ko unang naramdaman ang takot na hindi kayang palayasin ng kahit anong sermon. Susubukan, sagot niya. Pero maging handa kayo. Handa. Isang salitang wala sa bokabularyo ko noon. Sa gabing iyon, nakaupo ako sa tabi ng kama ni Julia sa ospital. Tahimik siya. Mahimbing ang tulog. Parang wala lang. Hinawakan ko ang kamay niya. Panginoon, bulong ko pero walang sumunod na salita. Wala akong masabi. At sa unang pagkakataon sa loob ng 12 taon, naramdaman kong hindi ako sigurado. Hindi sa Diyos, kundi sa sarili ko. At doon, sa katahimikan ng kwartong iyon, nagsimulang mabuo ang tanong na babago sa lahat. Kung tama ako, bakit parang mali ang pakiramdam ko? 3 buwan matapos kong ipagtanggol ang Diyos sa harap ng lahat, hindi siya sumagot nang ang anak ko ay bumagsak sa sahig ng kusina, nanginginig, at tila unti-unting nilalamon ng isang bagay na hindi ko kayang pigilan. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang tunog ng pagbagsak ng upuan. Isang simpleng tunog lang sana, kung hindi ito sinabayan ng sigaw ni Samuel at ng biglang paninigas ng katawan ni Julia. Mahal, sigaw niya. Ana, bilis! Napatakbo ako palabas ng kwarto, ang puso ko ay parang gusto nang lumabas sa dibdib ko. Doon ko siya nakita. Ang anak ko. Ang batang palagi kong ipinaglalaban sa Diyos. Nakahandusay sa sahig. Nakapikit ang mga mata. Nanginginig ang buong katawan. May puting bula sa gilid ng labi niya. Hindi ko alam kung paano ako nakalapit. Hindi ko alam kung paano ako nakaluhod sa tabi niya. Ang alam ko lang, nanginginig ang mga kamay ko habang tinatawag ko ang pangalan niya. Jaya, anak, narito si nanay, narito ako Pero hindi niya ako naririnig. Si Samuel ang tumawag ng ambulansya. Naririnig ko ang boses niya pero parang nanggagaling sa ilalim ng tubig. Ang paligid ay lumabo. Ang mundo ko ay lumiit hanggang sa katawan ng anak ko sa sahig. Panginoon, bulong ko pero walang kasunod. Walang dasal. Walang talata. Walang awit. Takot lang. Sa ospital, mabilis ang lahat. Mga ilaw. Mga gulong ng stretcher. Mga salitang medikal na hindi ko agad naintindihan. Convulsion. EEU. AV scan. MRI. Umupo kami ni Samuel sa isang malamig na bangko sa hallway. Hawak-hawak niya ang kamay ko pero pakiramdam ko nag-isa ako sa isang malalim na hukay. Lumabas ang doktor makalipas ang ilang oras. Kita ko sa mukha niya na may mabigat siyang dala. May nakita kaming abnormality, sabi niya, maingat ang bawat salita. Isang tumor sa utak ng anak ninyo. Parang may humampas sa ulo ko. Tumor, paulit-ulit kong sinabi, na parang kung ulitin ko, mawawala ang ibig sabihin. Sagot niya. Malaki. At nasa sensitibong bahagi. Gagamot po ba? Mabilis kong tanong. May lunas, di ba? Nagtagal ang sagot. Masyadong nagtagal. Delikado, sabi niya sa wakas. At kahit operahan, hindi namin maipapangako ang resulta. Hindi ko na narinig ang kasunod. Tumigil ang mundo. Tumigil ang mga sermon sa isip ko. Tumigil ang mga salitang palagi kong ginagamit para ipaliwanag ang Diyos. Paano kung mamatay siya? Ang tanong na iyon ang unang pumutol sa lahat ng paniniwala ko. Kinagabihan, pinayagan akong manatili sa tabi ng kama ni Julia.
Nakahiga siya, may mga tubo, may mga wire, may mga tunog na patuloy na nagpapaalala na buhay pa siya. Pinagmasdan ko ang mukha niya. Mapayapa. Parang walang kamalay-malay sa gulo ng mundo. Hindi ito pwedeng mangyari, bulong ko. Hindi sa amin. Hindi sa anak ko. Nagsimula akong magdasal. Hindi tulad ng dati. Walang sigla. Walang lakas. Paulit-ulit lang ang iisang linya. Pagalingin mo siya. Kinabukasan, nagsimula ang lahat ng alam kong gawin. Tumawag ako ng mga leader ng simbahan. Nag-anunsyo ng fasting. Prayer chain. Vigils. Araw at gabi may nagdadasal sa bahay namin, sa simbahan, sa ospital. Sa pulpito, nangaral ako na may luha. Maniwala tayo, sabi ko sa kongregasyon. Ang Diyos ay Diyos ng milagro. May mga umiiyak. May mga sumisigaw ng amen. May mga yumayakap sa akin pagkatapos ng serbisyo. Pero sa tuwing babalik ako sa kwarto ng ospital at titingnan si Julia, parang walang nangyayari. Mas lumalala ang mga seizure. Mas dumadami ang gamot. Mas humahaba ang katahimikan ng langit. Isang gabi, habang nag-aayuno ako sa ika-4 na sunod na araw, hindi ko na kinaya. Umupo ako sa sahig ng kwarto ni Julia, nakasandal sa kama niya. Nasaan ka? Bulong ko, galit na. Ginawa ko ang lahat. Lahat. Walang sagot. Si Samuel ang unang nagsalita tungkol sa takot. Ana, sabi niya, maingat. Kailangan nating paghandaan ang lahat. Hindi, mabilis kong sagot. Hindi ako maghahanda sa kamatayan ng anak ko. Hindi na siya sumagot. Pero nakita ko sa mata niya ang takot na pilit niyang tinatago para sa akin. Lumipas ang mga linggo. Lumabas-masok si Julia sa ospital. May mga araw na okay siya. May mga gabing halos hindi ako makahinga sa takot. At doon nagsimula ang pagbabago. Hindi sa labas. Sa loob. Ang pananampalatayang dati kong hawak na parang sandata, unti-unting nadudurog sa kamay ko. Hindi ko na siya makontrol. Hindi ko na siya maidikta. Isang madaling araw, habang pinapanood ko ang paghinga ni Julia, pumasok sa isip ko ang tanong na matagal ko nang iniiwasan. Kung nagpapagaling ang Diyos ng mga tapat, bakit lalong lumalala ang anak ko? Hindi ko sinagot ang tanong. Pero hindi na rin ako nakatulog. At sa katahimikan ng silid na yon, sa pagitan ng mga beep ng makina at ng mabagal na paghinga ng anak ko, doon ko unang naramdaman na ang pananampalatayang nakabatay sa kontrol ay hindi sapat kapag ang kamatayan na ang kaharap. Hindi ko pa alam noon na mas may lalim pa ang katahimikang darating. Nagsimula ito sa isang panaginip. Hindi ko agad binigyan ng bigat. Sa dami ng gamot, sa pagod ng katawan ni Julia, normal lang, sabi ko sa sarili ko. Pero hindi ko inasahan ang paraan ng pagkakasabi niya. Madaling araw yon. Nakahiga ako sa silya sa tabi ng kama niya sa ospital, kalahating tulog, kalahating gising, nang maramdaman kong may humahawak sa kamay ko. Nanay. Mahina ang boses niya, pero malinaw. Gising ako, anak, sagot ko agad, bumangon at lumapit sa kanya. Masama ba ang pakiramdam mo? Umiling siya. Hindi tulad ng dati. May kakaiba sa mukha niya. Hindi takot. Hindi sakit. Parang pagtataka. Nanay, sabi niya ulit. May nakita ako. Nanigas ang katawan ko. Ano nang ibig mong sabihin? Pilit kong pinanatiling kalmado ang boses ko. Panaginip lang yan, siguro. Hindi po, sagot niya. Panaginip siya, pero malinaw. Parang totoo. Umupo ako sa gilid ng kama. Hinaplos ko ang buhok niya. Ano ang nakita mo? Huminga siya ng malalim, parang nag-ipon ng tapang. May babae po. Nakaasul. Mahaba ang suot niya. Nakangiti siya sa akin. Parang may humigpit sa dibdib ko. Babae, tanong ko. Ano ng mukha niya? Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag, sabi ni Julia. Pero mabait siya. Hindi siya nagsasalita. Tinitingnan lang niya ako. Tapos parang sinasabi niyang okay lang ang lahat. Tumayo ang balahibo ko sa braso. Anak, mabilis kong sabi, panaginip lang yan. Huwag mo nang isipin. Totoo po yung mga kulay, dagdag niya, parang hindi niya narinig ang sinabi ko. Asul, puti, maliwanag po. Napatingin ako sa kanya, halos hindi makahinga. Paano mo alam ang mga kulay? Tanong ko, mas madiin na. Ngumiti siya.
Isang maliit, inosenteng ngiti. Nakita ko po. Hindi ako sumagot. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Pagkatapos noon, inisip kong tapos na. Isang beses lang. Isang panaginip lang. Pero kinabukasan, nang magising siya, iyon agad ang una niyang sinabi. Nanay, bumalik po siya. At kinabukasan ulit. At sa sumunod na gabi. Palagi ang parehong kwento. Isang babae. Manto na asul. Ngiting hindi nakakatakot. Walang salita. Sa bawat gabi, mas malinaw ang detalye. Masigurado si Julia. Ako naman, mas natatakot. Isang gabi, hindi ko na kinaya. Tumayo ako sa tabi ng kama niya at ipinatong ang kamay ko sa noo niya. Sa ngalan ni Jesus, mahina pero mariing sabi ko, pinapalayas ko ang anumang bagay na hindi mula sa Diyos. Napapikit si Julia. Hindi siya umiyak. Hindi siya tumutol. Pero nang matapos ako, binuksan niya ang mga mata niya at sinabi lang, hindi naman po siya masama, nanay. Parang may sumaksak sa loob ko. Si Samuel ay tahimik lang sa lahat ng ito. Nakaupo siya sa gilid, pinapanood kaming dalawa. Hindi siya kumontra. Hindi rin siya sumang-ayon. Isang gabi, habang natutulog si Julia, nag-usap kami sa hallway ng ospital. Ano sa tingin mo? Tanong ko, hindi ko maitago ang takot sa boses ko. Huminga siya ng malalim. Hindi ko alam. Hindi mo ba iniisip na baka? Hindi, putol niya. Ayokong mag-assume. Ayokong matakot ka lalo. Takot na ako, bulong ko. Tumingin siya sa akin. Ako rin. Nagpatingin ako ulit sa neurologist. Ipinaliwanag ko ang mga panaginip. Ang mga detalye. Ang mga kulay. Posibleng hallucination, sabi niya. Pero base sa lokasyon ng tumor, hindi ito karaniwan. Kaya po bang makita niya ang mga kulay? Tanong ko, desperado. Umiling siya. Medically speaking, hindi. Mas lalo akong kinabahan. Mas madaling paniwalaan ang paliwanag ng sakit kaysa ang posibilidad na may nangyayaring hindi ko kayang ipaliwanag. Habang tumatagal, mas humihina si Julia. Mas madalas ang sakit ng ulo. Mas tahimik siya sa araw. Pero sa gabi, buhay na buhay ang mga kwento niya. Nanay, sabi niya minsan, ang bango po niya. Parang bulaklak. Hindi ko na siya sinagot. Umiyak lang ako sa banyo ng tahimik para hindi niya marinig. Dumating ang balita na kinatatakutan ko. Lumalaki ang tumor, sabi ng doktor. Kailangan na nating operahan. Parang may pumatay ng ilaw sa loob ko. Nang gabing iyon, nagkulong ako sa kwarto. Hindi ako nagdasal. Hindi ako nagbasa ng Biblia. Umupo lang ako sa sahig. Ako, ang pastora na laging may sagot. Wala na akong sagot. Bago ang operasyon, nilapitan ako ni Julia. Hinawakan niya ang kamay ko. Nanay, sabi niya, huwag kang matakot. Pinigilan ko ang luha ko. Ikaw ang huwag matakot. Ngumiti siya. Hindi po ako natatakot. Kasama ko po siya. Napapikit ako. Sa unang pagkakataon, hindi ko siya pinigilan. Hindi ko siya kinorek. Hindi ko siya tinakot. At sa katahimikan ng sandaling iyon, pumasok ang tanong na hindi ko na kayang itaboy. Paano kung hindi ko naintindihan ang laban na ito? Natapos ang operasyon. Iyon ang sinabi ng nurse nang lumabas siya sa pintuan ng operating room, nakasuot pa ng mask, halatang pagod. Dalawang simpleng salita. Para sa ibang tao, maaaring simula iyon ng pag-asa. Para sa akin, iyon ang simula ng pinakamahabang paghihintay sa buong buhay ko. 6 na oras kaming nakaupo ni Samuel sa waiting area. 6 na oras na parang 6 na taon. Hindi ako makaupo ng maayos. Tumayo, umupo, naglakad paikot, muling umupo. Paulit-ulit. Parang kung gagalaw ako, hindi ako tuluyang lulubog. May mga kapatid sa simbahan na dumating. May nagdala ng kape. May nag-alok ng dasal. May humawak sa kamay ko at nagsabing magiging okay din ang lahat. Umiti ako. Tumango. Pastora ako. Alam ko ang tamang reaksyon. Pero sa loob-loob ko, sumisigaw ako. Nasaan ka? Nang sa wakas ay lumabas ang surgeon, sabay kaming tumayo. Halos mawalan ako ng balanse. Hinawakan ni Samuel ang braso ko. Ang doktor ay huminga muna ng malalim bago nagsalita. Doon ko agad naramdaman.
Kapag humihinga ng ganoon ang doktor, hindi maganda ang kasunod. Nagawa naming alisin ang malaking bahagi ng tumor, sabi niya. Pero hindi lahat. Parang may bumagsak na pader sa harap ko. Hindi lahat, tanong ko, mahina. May mga bahagi na masyadong delikado, paliwanag niya. Kung tinanggal pa namin, may panganib sa mga vital functions. Pero napalunok ako. Gagaling ba siya? Tahimik siya sandali. Masyadong tahimik. Nakaligtas siya, sabi niya sa wakas. Pero hindi pa ito ang katapusan ng laban. Nakaligtas. Isang salitang hindi ko inaasahang magiging sapat na sagot sa akin noon. Nakaligtas pero hindi gumaling. Nakaligtas pero may natitirang anino sa loob ng ulo ng anak ko. Dinala kami sa lei. Nang makita ko si Julia, parang may humigpit na bakal sa dibdib ko. Nakahiga siya roon, puno ng tubo, may benda ang ulo, namamaga ang mukha. Hindi siya gumagalaw. Hindi siya nagsasalita. Hindi ko alam kung ilang minuto kaming nakatayo roon ni Samuel. Hawak-hawak ko ang kamay niya, pero pakiramdam ko ako lang ang nasa loob ng silid. Anak, bulong ko, pero hindi siya gumalaw. Umuwi kami ng gabi na. Ang bahay ay tahimik. Sobrang tahimik. Wala ang boses ni Julia. Wala ang mga yabag niya. Wala ang mga tanong niya. Pumasok ako sa kwarto at isinara ang pinto. Umupo ako sa gilid ng kama at tumitig sa pader. At doon, sa unang pagkakataon sa buong buhay ko, hindi ako nagdasal. Hindi dahil ayaw ko. Kundi dahil wala na akong masabi. Walang Panginoon, ikaw ang makapangyarihan. Walang naniniwala ako. Walang alam kong may plano ka. Wala. Parang lahat ng salitang ginamit ko sa loob ng 12 taon ay biglang nawalan ng kahulugan. Humiga ako at tumitig sa kisem. Ang oras ay dumaan nang hindi ko namalayan. Hindi ako umiyak. Hindi rin ako galit. Wala lang akong maramdaman. Kinabukasan, bumalik kami sa ospital. Gising na si Julia. Mahina. Nalilito. Hindi niya alam kung anong araw na. Hindi niya alam kung bakit masakit ang ulo niya. Narito ka, sabi ko sa kanya, pilit ng ngiti. Ligtas ka. Masakit po, bulong niya. Wala akong magawa kundi hawakan ang kamay niya. Lumipas ang mga araw. Dumating ang mga resulta. May natitirang tumor. Kailangan ng karagdagang gamutan. Radiation. Chemotherapy. Mga salitang dati kong binabanggit sa sermon bilang patunay ng lakas ng pananampalataya, ngayon ay parang mga hatol. Sa simbahan, patuloy ang mga panalangin. Patuloy ang fasting. Pero ako unti-unti akong nawawala. Isang gabi, habang tulog si Julia sa ospital, lumabas ako sa hallway at umupo sa sahig. Isinandal ko ang likod ko sa pader at ipinikit ang mga mata ko. Kung totoo ka, bulong ko, halos hindi marinig, bakit ganito? Walang sagot. Naalala ko ang mga sermon ko. Ang mga pagkakataong tinuro ko ang ibang tao bilang mali. Ang mga panahong inisip kong mas mahal ako ng Diyos dahil mas tama ako. Parang unti-unting bumalik ang lahat sa akin. Isa-isa. Mabigat. Masakit. Siguro hindi ko siya sinusunod dahil mahal ko siya. Siguro sinusunod ko siya dahil gusto kong kontrolin siya. Nang gabing iyon, umamin ako sa sarili ko ng isang bagay na hindi ko kailanman nasabi kahit kanino. Takot ako. Hindi sa pagkawala ng anak ko lang. Takot akong mali ako. Takot akong ang pananampalatayang ipinaglalaban ko ay hindi sapat kapag wala na akong kontrol. Si Samuel ang unang nakaalam na may nabasag sa akin. Huwag mong pasanin lahat, sabi niya habang nakaupo kami sa tabi ng kama ni Julia. Hindi mo kasalanan ito. Hindi ako sumagot. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, hindi ako sigurado kung sino ba talaga ako kung wala ang lahat ng sagot. At sa gitna ng pagod, takot, at katahimikan, lumitaw ang tanong na ayaw ko nang itaboy. Kung hindi gumagana ang pananampalataya ko ngayon, para saan ba talaga ito? Mama, gusto kong pumunta doon sa simbahan. Hindi ko agad naintindihan ang sinabi ni Julia. Nakatayo ako sa kusina, naghuhugas ng plato, ang isip ko ay nasa listahan ng mga gamot, sa oras ng susunod na check-up, sa mga tawag na kailangan kong gawin. Paulit-ulit niyang tinawag ang pangalan ko bago ko tuluyang narinig ang hiling niya. Ano, tanong ko, hindi ko pa rin inaalis ang mga kamay ko sa gripo. Ulit niyang sinabi, mas malinaw, mas buo.
Gusto kong pumunta sa simbahan ng babaeng nakita ko. Tumigil ang tubig. Tumigil ang mundo ko. Dahan-dahan akong humarap sa kanya. Nakahiga siya sa sofa, balot ng kumot, maputla pa rin ang mukha, payat, pero ang mga mata niya may kakaibang ningning. Hindi dahil nakakakita siya, kundi dahil may tiyak siyang gustong sabihin. Anong simbahan? Tanong ko kahit alam ko na ang sagot. Yung may larawan niya, sagot ni Julia. Yung dinaanan natin dati. Yung may amoy ng insenso. Parang may humigpit sa dibdib ko. Hindi mo alam ang sinasabi mo, sabi ko agad, masyadong mabilis. Pagod ka lang. Umiling siya. Alam ko po. Lumapit ako at umupo sa tabi niya. Hinawakan ko ang kamay niya. Jaya, hindi tayo pumupunta roon. Bakit po? Tanong niya, walang galit, walang reklamo. Usisa lang. Hinaplos ko ang noo niya. Hindi iyon ang simbahan natin. Tahimik siya sandali. Pagkatapos ay nagsalita ulit, mas mahina. Pero doon po siya. Sumakit ang ulo ko. Para akong hinihila ng dalawang direksyon. Ang nanay at ang pastora sa loob ko ay nagbabanggaan. Anak, sabi ko, pilit na mahinahon, hindi lahat ng nakikita o napapanaginipan ay galing sa Diyos. Tumingin siya sa akin. Diretso. Walang takot. Pero mabait po siya, Mama. Hindi ako sumagot. Tumayo ako at naglakad palayo, parang kung lalayo ako, mawawala ang usapang iyon. Pero hindi nawala. Kinagabihan, habang inaayos ko ang kama niya, muli niyang sinabi. Pwede po ba bukas? Hindi, sagot ko agad. Hindi siya umiyak. Hindi siya nagpilit. Tumalikod lang siya at natulog. Ako naman ang hindi nakatulog. Buong gabi, naglalakad-lakad ako sa sala. Tinitingnan ang mga dingding, ang mga librong teolohiya, ang mga sertipiko ko sa ministeryo. 12 taon. 12 taon ng sigurado, ng tama, ng malinaw. At ngayon, isang batang 7 taong gulang ang gumugulo sa lahat ng iyon sa isang simpleng hiling. Kinabukasan, narinig ko si Samuel na nakaupo sa mesa, tahimik na umiinom ng kape. Sinabi niya rin sa akin, bigla niyang sabi, hindi ako tinitingnan. Sinabi ang alin, tanong ko, kahit alam ko na rin. Na gusto niyang pumunta roon. Napabuntong hininga ako. At ano nang sinabi mo? Wala, sagot niya. Nakinig lang ako. Nakinig, tumaas ang boses ko. Hindi mo ba siya kinorek? Tumingin siya sa akin sa wakas. Hindi galit. Hindi mapanghusga. Pagod lang. Ana, sabi niya, ilang buwan na tayong walang sagot. Ilang buwan na tayong humihingi at walang natatanggap. Hindi ibig sabihin noon. Hindi ko sinasabing may ibig sabihin, putol niya, maingat. Sinasabi ko lang na pagod na rin siya. At ikaw? Natahimik ako. Pagod. Pagod na pagod ako. Hindi sa panalangin. Sa pakikipaglaban. Lumipas ang ilang araw. Hindi ko binanggit ulit ang usapan. Akala ko lilipas din pero isang hapon, habang pinapanood niya ang mga batang naglalaro sa labas ng bintana, bigla siyang nagsalita. Mama, sabi niya, hinihintay po niya tayo. Parang may malamig na dumaan sa likod ko. Sino? Tanong ko. Yung babae, sagot niya. Nakatayo lang po siya. Parang naghihintay. Hindi ako umimik. Umupo lang ako sa tabi niya. Pinakinggan ko ang paghinga niya. Ang mundo sa labas ay normal. May dumaan na kotse. May tumahol na aso. Pero sa loob ko may bumibiyak. Gabi bago ang follow-up appointment sa oncologist, hindi ko na kinaya. Umupo ako sa gilid ng kama ni Julia. Anak, sabi ko, halos pabulong, bakit gusto mong pumunta roon? Hinawakan niya ang kamay ko. Kasi po pakiramdam ko, doon mangyayari ang dapat mangyari. Paano kung wala? Tanong ko, masakit ang lalamunan ko. Paano kung pumunta tayo at walang mangyari? Nag-isip siya sandali. Okay lang po. Paano magiging okay? Tanong ko, halos galit na. Paano kung umasa ka at? Hindi po ako umaasa, sagot niya. Alam ko lang na kailangan kong pumunta. Napapikit ako. Sa sandaling iyon, wala na akong lakas para makipagtalo. Wala na akong sermon. Wala na akong pananggalang. Hindi ako pumayag dahil naniwala ako. Pumayag ako dahil pagod na akong lumaban.
Okay, sabi ko sa wakas, halos hindi ko marinig ang sarili ko. Pupunta tayo. Ngumiti siya. Isang ngiting matagal ko nang hindi nakikita. Tahimik. Panatag. Kinabukasan ng umaga, nagbihis kami ng dahan-dahan. Tinulungan ko siyang isuot ang damit niya. Maingat. Parang bawat galaw ay may bigat. Paglabas namin ng bahay, parang may humahawak sa dibdib ko. Parang may bahagi ng sarili kong ayaw sumama. Habang nasa sasakyan kami, tahimik si Samuel. Ako naman, pinipigilan ang kaba. Ano nang gagawin ko kapag may nakakilala sa akin? Anong sasabihin ko kung may magtanong? At higit sa lahat, ano nang mararamdaman ko kung walang mangyari? Kung tahimik pa rin ang langit? Habang papalapit kami sa lugar, naramdaman kong bumibilis ang tibok ng puso ko. At sa unang pagkakataon, hindi ko alam kung handa ba akong harapin ang sagot, kahit ano pa ito. Isang batang bulag ang naglakad mag-isa patungo sa altar. Iyon ang eksenang hindi ko kailanman malilimutan, kahit mabuhay pa ako ng 100 taon. Tahimik ang simbahan nang pumasok kami. Araw ng linggo pero wala pang misa. Ang mga bangko ay bakante. Ang liwanag ay pumapasok sa mga bintanang may kulay, bumabagsak sa sahig na parang mga piraso ng salamin. Amoy insenso. Amoy katahimikan. Huminto ako sa pintuan. Dito po, sabi ni Julia, mahigpit ang hawak sa kamay ko. Tumunog ang pinto ng maisara ko. Parang masyadong malakas ang tunog sa loob ng katahimikan. Napalunok ako. Ramdam ko ang tibok ng puso ko hanggang sa lalamunan ko. Sandali lang, sabi ko, halos pabulong, hindi ko alam kung kanino. Sa kanya ba? Sa sarili ko? Sa Diyos? Pero hindi siya huminto. Binitiwan ni Julia ang kamay ko. At doon ako napatigil sa paghinga. Anak, sabi ko, biglang kinabahan, sandali. Ngunit naglakad na siya. Isang hakbang. 2. Mabagal, maingat, pero may direksyon. Hindi siya nangangapa sa hangin. Hindi siya nag-aalinlangan. Para bang alam na alam niya kung saan siya pupunta. Hinawakan ni Samuel ang braso ko. Hindi niya sinabi kahit isang salita, pero alam ko ang ibig sabihin. Huwag mo siyang pigilan. Tumigil ako. Ang 7 taong gulang kong anak, bulag mula ng ipanganak, ay naglakad mag-isa patungo sa altar. Natisod siya ng kaunti sa unang baitang. Tumigil. Huminga. Nagpatuloy. Umakyat siya sa 2 baitang at huminto sa harap ng estatwa. Hindi ko nakita ang babaeng sinasabi niya. Ang nakita ko lang ay isang imahe. Tahimik. Walang galaw. Walang kapangyarihan, ayon sa lahat ng itinuro ko sa loob ng maraming taon. Pero si Julia ngumiti siya. Isang ngiting puno ng kapayapaan. Parang mayakap na hindi ko nakikita. Iniangat niya ang kamay niya, dahan-dahan, parang alam na alam niya kung saan ihihinto. Nang maramdaman ng mga daliri niya ang paa ng imahe, hinawakan niya ito. At doon may nabasag sa loob ko. Hindi ko alam kung paano ako napaluhod. Ang alam ko lang, bigla akong nasa sahig ng simbahan, nakaluhod, nanginginig, hindi makahinga. Ang lahat ng itinayo ko sa loob ng 12 taon ay gumuho sa isang iglap. Ang tapang. Ang kayabangan. Ang katiyakan. Lahat nawala. Hindi ako nagdasal. Hindi ako humingi. Hindi ako nag-utos. Umiyak lang ako. Umiyak ako bilang isang ina, hindi bilang pastora. Umiyak ako bilang isang taong pagod na magpanggap na may kontrol. At saka ko narinig ang sigaw. Mama! Napatingin ako. Si Julia ay nakaharap sa akin. At ang mga mata niya nakatingin sa akin. Hindi ang tingin ng batang bulag na parang walang tinutumbok. Hindi ang tingin na sanay na akong makita. Ito ay diretso. Malinaw. Buhay. Mama, ulit niya, nanginginig ang boses, nakikita kita. Parang tumigil ang oras. Hindi ko narinig ang paghinga ko. Hindi ko narinig ang tibok ng puso ko. Wala akong narinig kundi ang boses ng anak ko. Anak, sabi ko, halos hindi lumalabas ang tunog. Ano nang sinabi mo? Nakakunot ang noo niya, parang sinusubukan niyang intindihin ang sariling nararamdaman. Ikaw po yan. Ikaw yung nasa harap ko. Tumayo si Samuel at tumakbo papunta sa kanya. Lumuhod siya at hinawakan ang mukha ni Julia. Jaya, sabi niya, umiiyak na, ilang daliri ito.
Tatel, sagot niya agad. Anong kulay ng damit ni Mama? Put, sagot niya at tumawa. Tumawa siya na parang may natuklasang bagong mundo. Hindi ko na kinaya. Bumagsak ako sa sahig, umiiyak ng parang bata. Hindi ko maalala kung kailan ako huling umiyak ng ganoon. Walang kontrol. Walang hiya. Pinulot ni Samuel si Julia at niyakap kaming dalawa. Doon kami sa sahig ng simbahan, magkakayakap, umiiyak, tumatawa, hindi alam kung paano ipoproseso ang nangyayari. Lumabas kami ng simbahan na parang mga taong bagong gising mula sa panaginip. Ang mundo sa labas ay pareho pa rin. May mga kotse. May mga taong naglalakad. Pero hindi na kami pareho. Ang daming kulay, paulit-ulit na sabi ni Julia habang nasa kotse kami. Mama, ang ganda ng langit. Diretso kaming pumunta sa ospital. Hindi naniwala ang mga doktor sa una. Paulit-ulit na tests. Mga letra. Mga hugis. Mga ilaw. Nakikita niya, bulong ng nurse, parang takot sabihin ng malakas. Humingi ang neurologist ng bagong MRI. Agad. Nang lumabas ang resulta, pinaupo niya kami sa opisina niya. Nakatingin siya sa screen, hawak ang mouse, tahimik. Dok, tanong ko, nanginginig. Inilapit niya ang lumang larawan. Ang tumor. Malaki. Malinaw. Pagkatapos ay inilapit niya ang bago. Wala. Asan po, tanong ko, halos pabulong. Huminga siya ng malalim. Wala na. Hindi ko naintindihan. Ano nang wala na? Wala na ang tumor, sabi niya. Hindi ko maipaliwanag. Naupo si Samuel. Napayo ko. Umiyak. Ako naman hindi ko alam ang mararamdaman. Gusto kong sumigaw. Gusto kong tumakbo. Gusto kong bumalik sa simbahan at lumuhod ulit. Medically, dagdag ng doktor, hindi ito possible. Tumango ako. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi ko kailangan ng paliwanag. Sa gabing iyon, pinatulog ko si Julia. Ayaw niyang pumikit. Paano kung mawala ulit, tanong niya, natatakot. Hinding-hindi, sabi ko, kahit nanginginig ang boses ko. Totoo ito. Nang makatulog siya, umupo ako sa sala kasama si Samuel. Hindi ko na alam kung sino ako, sabi ko, tuluyang bumigay. Hinawakan niya ang kamay ko. Okay lang yan. Sa loob-loob ko, may isang tanong na nagsisimulang umalingaw-ngaw, mas malakas kaysa sa lahat ng sermon na ipinangaral ko. Kung totoo ito, ano ang babaguhin nito sa buong buhay ko? Ang paggaling ay hindi nangangahulugang pagtanggap. Iyon ang unang aral na natutunan ko matapos gumaling ang anak ko. Akala ko, kapag ibinahagi ko ang nangyari, magagalak ang lahat. Akala ko, kapag sinabi kong nakita ko ang imposible, yayakapin nila ako tulad ng ginawa nila noong ako'y umiiyak sa pulpito, humihingi ng panalangin para kay Julia. Nagkamali ako. Noong unang linggo matapos ang lahat, bumalik ako sa simbahan. Pareho pa rin ang gusali. Pareho ang mga upuan. Pareho ang mikropono. Pero pakiramdam ko, ako ang estranghero. Tumayo ako sa harap. Huminga ng malalim. At nagsalita. Ikwekwento ko po ang nangyari, sabi ko. Hindi bilang pastora. Bilang isang ina. Tahimik ang buong simbahan. Ikinuwento ko ang sakit ni Julia. Ang operasyon. Ang pagkabigo. Ang katahimikan ng Diyos. At pagkatapos, ikinuwento ko ang simbahan na pinuntahan namin. Ang paghawak niya. Ang pagbukas ng kanyang mga mata. Ang pagkawala ng tumor. Hindi ako nagdagdag. Hindi ako nagbawas. Hindi ko ipinagtanggol ang sarili ko. Tahimik pa rin. May umiiyak. May nakayuko. May nakatingin lang, parang hindi alam ang mararamdaman. Pagkatapos ng serbisyo, lumapit ang ilan at niyakap ako. Salamat sa katapatan, sabi nila. Pero marami ang hindi lumapit. Sa loob ng mga susunod na linggo, ramdam ko ang pagbabago. May mga upuang hindi na napupuno. May mga taong umiwas makipag-eye contact. May mga bulungan sa likod. Tinawag ako ng pastor namin sa isang pulong kasama ang mga leader. Ana, sabi niya, maingat ang tono, naiintindihan namin ang pinagdadaanan mo. Pero kailangan nating mag-ingat. Sa ano? Tanong ko. Sa mensahe, sagot niya. May mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag.
At kapag hindi natin kayang ipaliwanag, mas mabuting huwag munang ipangaral. Tahimik ako sandali. Hindi ko ipinangaral. Ikinuwento ko. Nagkatinginan sila. May mga kapatid na nalilito, dagdag ng isa. Iniisip nilang pinapantay mo ang lahat ng pananampalataya. Huminga ako ng malalim. Hindi ko sinabing pare-pareho ang lahat. Sinabi ko lang na mas malaki ang Diyos kaysa sa kaya nating ipaliwanag. Hindi sila sumagot. Iyon na ang sagot. Unti-unti may mga taong umalis. May nagsabing ako raw ay nadaya. May nagsabing ang karanasan ko ay emosyonal lang. May nagsabing ang kaaway ang gumamit sa akin. Mas masakit iyon kaysa sa mga sermon na binato ko noon sa iba. Isang gabi, umupo ako sa sala, tahimik, habang nagdodrawing si Julia sa mesa. Mama, bigla niyang tanong, bakit po galit ang ibang tao? Kanino? Tanong ko. Sa atin, sagot niya. Naririnig ko po. Napakagat ako sa labi. Hindi sila galit sa atin, anak. Nalilito lang sila. Bakit po sila nalilito? Tanong niya ulit. Hindi ko alam ang isasagot. Paano mo ipapaliwanag sa isang batang 7 taong gulang na ang mundo ng matatanda ay puno ng takot sa pagkawala ng kontrol? Mama, dagdag niya, seryoso ang boses, kung gumaling ako, bakit parang may nasaktan? Wala akong nasabi. Sa mga sumunod na buwan, tinanggal ako sa ilang responsibilidad. Hindi direkta. Hindi formal. Dahan-dahan lang. Hindi na ako palaging pinapagsalita. Hindi na ako tinatanong sa desisyon. Si Samuel ang unang nagsabi ng malinaw. May presyo ang pagiging totoo, sabi niya isang gabi. At binabayaran mo na yon. Napaisip ako. Sulit ba? Tiningnan niya ako. Ikaw ang makakasagot niyan. Sa mga araw na yon, madalas kong balikan ang tanong. Sulit ba? Sulit bang mawala ang respeto ng ilan para sa isang katotohanang hindi ko kayang itanggi? Isang hapon, bumisita sa akin ang isang matandang babae. May panyo sa ulo. Ana, sabi niya, ngumiti, kumusta na ang bata? Si Donna Maria. Napaupo ako sa harap niya, parang biglang bumalik ang lahat. Magaling na po siya. Tumango siya. Alam ko. Alam niyo, tanong ko. Ngumiti siya. May mga bagay na hindi kailangang ipaliwanag. Hinawakan niya ang kamay ko. Masakit ang magbago. Pero mas masakit ang manatili sa hindi na totoo. Nang umalis siya, umiyak ako. Hindi dahil sa sakit. Kundi dahil sa unang pagkakataon, may nakaintindi sa akin nang hindi ako hinuhusgahan. Sa simbahan, patuloy ang paghihiwalay. May mga linggong kalahati lang ang dumadalo. May mga sermon akong tinapos na may ilan lang ang pumalakpak. Pero may mga natira. At ang mga natira mas tahimik. Mas bukas. Mas handang makinig kaysa sumigaw ng tama. Si Julia, araw-araw na mas maraming tanong. Mama, tanong niya minsan habang naglalakad kami sa labas, pareho lang po ba ang Diyos ng lahat? Napahinto ako. Tiningnan ko siya. Ang mga mata niyang minsang walang nakita, ngayon ay puno ng mundo. Pareho, sagot ko sa wakas. Pero iba-iba ang paraan ng paglapit ng tao. Ngumiti siya. Gusto ko pong matutunan lahat. Napangiti rin ako. Sa isang pulong, sinabi sa akin ng pastor, baka mas mabuti kung magpahinga ka muna. Tumango ako. Hindi na ako nakipagtalo. Umuwi ako ng gabing iyon na tahimik. Umupo ako sa sala. Wala akong galit. Wala akong galak. May lungkot. Pero may kapayapaan. At sa loob ko, unti-unting nabubuo ang tanong na hindi na tungkol sa Diyos, kundi tungkol sa akin. Handa ba akong mawala ang lahat para manatiling totoo? Paano kung ang pinakamalaking himala ay hindi ang paggaling ng anak ko? Iyan ang tanong na bumungad sa akin isang umaga, habang pinapanood ko si Julia na nagbubukas ng bintana. Humahampas ang liwanag sa mukha niya, at mumiti siya na parang may kinakausap ang araw. Dati, hindi niya makikita yon. Dati, hindi ko rin makikita ang ganitong katahimikan sa sarili ko. Hindi agad naging madali ang mga sumunod na buwan. Walang biglang liwanag, walang malalakas na sagot. Ang meron lang ay dahan-dahang paghinga, parang unang hakbang matapos ang mahabang pagkalunod. Si Samuel ang naging sandalan ko. Hindi dahil palagi siyang may sinasabi, kundi dahil palagi siyang nariyan. Kapag hindi ko alam kung ano ang ipapanalangin, umuupo lang siya sa tabi ko.
Kapag napapagod ako sa mga tanong ng iba, siya ang sumasagot sa katahimikan. Natutunan naming maglakad ulit, hindi bilang leader at taga-suporta, kundi bilang dalawang taong parehong natutong hindi alam ang lahat. Isang hapon, dumating si Donna Maria na may dalang tinapay. Umupo kami sa mesa, tahimik muna, parang pareho naming alam na hindi kailangan ng maraming salita. Hindi ka nagalit, sabi niya sa wakas, nakangiti. Hindi na, sagot ko. Pagod lang. Tumango siya. Mabuti yan. Ang galit ay pader. Ang pagod ay pahinga. Natawa ako ng mahina. At ang pahinga? Simula, sagot niya. Doon ko siya unang tinanong ng direkta. Paano kung mali ako noon? Tumingin siya sa akin, walang paghusga. Lahat tayo may mga panahong mali. Ang tanong ay kung handa tayong magbago kapag malinaw na. Hindi niya sinabi kung tama ako ngayon. Hindi rin niya sinabing mali ako noon. Hinayaan niya lang akong huminga sa pagitan ng dalawang iyon. Unti-unti, bumalik ako sa simbahan. Hindi sa dating paraan. Hindi na ako ang laging nasa unahan. Madalas, nasa likod lang ako, nakikinig. At doon ko unang narinig ang mga boses na hindi ko pinapansin noon. Mga kwento ng pagod, ng pagkabigo, ng pananampalatayang nabasag at pilit binubuo ulit. Isang linggo, may lumapit sa akin matapos ang serbisyo. Akala ko wala na akong lugar, sabi niya. Pero ngayon, parang may puwang. Hindi ko siya tinuruan. Hindi ko siya kinorek. Tumango lang ako at sinabing may puwang. Si Julia naman, araw-araw na may bagong tanong. Hindi na tungkol sa takot, kundi tungkol sa mundo. Mama, tanong niya minsan habang naglalakad kami sa parke, bakit iba-iba ang simbahan? Dahil iba-iba ang tao, sagot ko. Masama po ba yon? Umiti ako. Hindi. Parang wika. Iba-iba pero pareho ang gustong sabihin. Nag-isip siya sandali. Gusto kong matutunan lahat. At doon ko nakita ang pananampalatayang matagal ko nang hinahanap, hindi nakakulong, hindi natatakot, hindi kailangang ipagtanggol. May mga pagkakataong bumabalik ang mga dating boses. Mga tanong. Mga paratang. May mga gabi pa ring napapaisip ako kung mas madali sana kung hindi ako nagbago. Pero tuwing ganoon, naaalala ko ang sandaling iyon sa simbahan, ang paglakad ni Julia, ang pagbukas ng mga mata niya at ang pagbukas ng akin. Hindi ko na kailangang patunayan ang Diyos. Hindi ko na kailangang ikulong siya sa mga salita ko. Ang kailangan ko lang ay maging tapat sa liwanag na ibinigay. Minsan, tinanong ako ng isang kapatid, ano na ang ipinapangaral mo ngayon? Nag-isip ako sandali. Pag-ibig, sagot ko. At kababaang loob. Hindi ba yan kulang, tanong niya. Umiling ako. Iyon ang simula. Sa mga sumunod na buwan, mas kaunti ang dumadalo. Pero mas buo ang pakikinig. Mas tahimik ang mga dasal. Mas totoo ang mga luha. Natutunan naming magtayo ng mga tulay sa pagitan ng magkakaibang pananaw, sa pagitan ng sugat at pag-asa. Isang araw, tinanong ako ni Julia, seryoso ang mukha. Mama, sa tingin mo po, nakikita pa ba ako ng babaeng nakaasul? Napangiti ako. Hindi ko alam. Okay lang, sabi niya. Alam ko namang hindi ako nag-iisa. At doon ko naintindihan. Ang himala ay hindi lang ang pagkawala ng sakit. Ang himala ay ang pagdating ng kapayapaan. Ang tapang na magtanong. Ang lakas na magbago. Ang pagpayag na magmahal kahit hindi sigurado. Kung may natutunan man ako, ito yon, ang pananampalataya ay hindi pader na pinoprotektahan, kundi tulay na tinatawid. At sa bawat pagtawid, mas lumalawak ang mundo. Kung umabot ka hanggang dito at may gumalaw sa loob mo, huwag mo itong itulak palayo. May mga kwentong tulad nito, mga pananampalatayang nabasag at muling binuo, na patuloy na nagbubukas ng mga mata at puso. Kung ang kwentong ito ay may iniwang tanong sa'yo, manatili ka. Ang susunod na kwento ay magpapakita ng isa pang tunay na karanasan na muling hahamon sa lahat ng akala nating alam tungkol sa pananampalataya. Mag-subscribe at magpatuloy kasama ko. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.